Ano tong nabalitaan ko, Ma'am Risa Hontiveros? Hinimok mo ang mga senador na suportahan at protektahan si Dilima? Wow! Madam, hindi lang din makapal ang pagmumukha mo, ano? Ano? Hindi lang masyadong makapal na makapal pa sa bato. Ha? Hindi, o sige, himukin mo. Dahil gusto mo, lahat kaming Pilipino hihimukin din. Ilan ba kami laban sa inyo? Ha? At itong si Dilima na to, sasabihin mo kay Bato, na tila sinisi ang nakarang administrasyon. Madam! Kailan ka ba isinilang? Ilang taon ka ba sa akin administrasyon? Bakit hindi kayo sisisihin? Totoo naman Sila ang naglinis sa kalat ninyo. Ha? Ang administrasyong Duterte ang naglilinis sa mga kalat ninyo. Mahiya nga sana kayo Kung may hiya kayo. Pero kaso kasi, ang pagmumukha mo, mas makapal pa sa bato. Kayong dalawang babae kayo sana dapat simbolo ng kababaihan Pero ewan ko sa'yo, Dilima, simbolo ka ng kalandian, itikagaw naman Risa Hontiveros, simbolo ka ng pag-ibig fund. Hindi nyo iniisip Ang iniisip nyo, pansarili nyo kapakanan. Kung mag-iisip kayo ng kapakanan ng bawat Pilipino, ilang taon kayo dyan na luklok, ilang taon ka sa Aquino Administrasyon, Dilima, at ikaw, Risa Hontiveros, ha? Ano bang ginagawa mo? Ano ginawa mo kabutihan para sa bayan? Wala. Wala kang nagawa. Ang nagawa nyo lang, palaw kancho, panay interview, panay debriefing dito, briefing dito doon. Ganon. Ganon ang nagawa ninyo para sa bayan. Magkaroon kayo ng kapal na kapagmumukha ninyo. Hindi kayo naawa sa amin. Libo-libong mga OFW, nagsikap, magpadala. Wala kayong awa sa mamamayang Pilipino. Nandyan kayo, umupo, nagpalaki ng tiyan ninyo, ha? Nagpalaki ng pagmumukha at nagpakapal ng balat ninyo. Yan ang nagawa ninyo. Yan ang nagawa ninyo para sa bayang Pilipinas. Ha? Kayong dalawa, kung magsalita, akala niyo kung sino? Ngayon, may pahimok-himok pa kayo? O sige, huwag nyo lang galitin. Tandaan nyo, kami ang naglagay sa mahal na Pangulo kung saan siya ngayon, hindi kayo. Ha? Kayo, Picos Masin ang naglagay sa inyo. Huwag niyong galitin ang mga Pilipino. Dahil ilan lang ba kayo versus sa 16 million na bumoto sa mahal na Pangulo? Tandaan nyo yan. Ha? Hindi kayo ang naglagay sa kanya dyan. Ay, ito na nga ba sinabi ko Election pa lang. Panay kayo pautot. Ikaw, Dilima, panay ang sabi mo, si Mir, yung hindi pa siya presidente, may kinalaman siya sa extrajudicial killing sa death squad sa Davao. Ngayon, bumalik ang karma sa'yo, digital pa. Tapos ngayon, maghihingi ka na simpatiya? Porkit ang mga tao ayaw simpatiya sa'yo sa Senado. Kaya sige, lahat kayo dyan sa Senado, sige, magkampihan kayo. Akala nyo mananalo kayo laban sa amin? Hindi kayo mananalo. Nakaka-stress kayo Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Hindi kayo mananalo laban sa mga Pilipinong nagluklok sa kanya dyan. Kung ano ang sasabihin ng 16 million na Pilipinong bumoto para malagay siya dyan, kami din ang magdidesisyon, hindi kayo. Huwag kayong gumawa ng gulo. Kung ayaw nyo na ang 16 million Pilipino lalabas, magmarcha laban sa inyo. Nakakabwisit kayo. Ay, sa totoo lang, ang stress ko, nang dahil sa inyo, manonood ako ng TV, yung pagmumukha niyong dalawa, palagi nakabalandra. Ilipat ko sa CNN, ganun nakabalandra. Sa BBC, ganun pa rin nakabalandra. Ay, nako! Nako! Yung pagmumukha ninyo. Senator Laila de Lima kung gusto mang amyendahan ang batas basta matiyak na mapoprotektahan ang privacy ng isang tao. Dito na isiningit ng senadora ang reklamo na pati cellphones daw niya naka-wiretap na. May mga nagsabi na sa akin matagal nang natap ang aking mga cellphone. Terrorist ho ba ako? O dahil yung sinasabi ng iba, na cuddler ako? Yun ho ba ang purpose kung bakit tinatap ang mga cellphones ko ngayon? Your Honor, I am also suspecting that my cell phone is being tapped. So we are in the same boat. Gate ni PNP Chief Ronald de la Rosa, wala silang kakayahan para ma-wiretap. Capable? Capable kung meron. Sa ngayon, wala man kaming ganong gamit. So having said that, ang gusto ko lang punto dito,
Ayaw ko sanang tanungin ito o ayaw ko sanang erase ito. Kasi syempre, hindi naman siguro pagkakaila. Kasi may mga nagsabi na sa akin, matagal nang natap ang aking mga cellphone. Di ba? So what legitimate purpose is being served? Kung ganun, terrorist ho ba ako? O dahil yung sinasabi ng iba, na cuddler ako? Yun ho ba ang purpose kung bakit tinatap ang mga cellphones ko ngayon? I don't expect anyone to answer that question. I'm just thinking aloud. So, huwag na ho tayong maglokohan. Di ba? At mahilig kasi ako manood ng mga detective stories eh. Do you want to comment? You want to respond to that? Yes, Madam Senator. Your Honor, I am also suspecting that my cell phone is being tapped. We are in the same boat. If that is true, assuming, Director General de la Rosa, assuming totoo rin po yan, na nakatap din ang inyong cellphone, sino kaya ang gagawa nun? Kasi yun ang susunod kong itatanong. Granting, itong pinakasuspecha ko, kasi ibang tao lang naman ang nagsasabi sa akin na tap na yung cellphones mo, matagal ng tap yan. But my attitude always is, I don't care. Why should I care about that na, I don't care. Pwede nilang pakinggan lahat yan, you know. Anyway, I'm not the one violating the law. I'm not the one violating the rights of others. That is always my attitude. Kaya tinatawanan ko lang yung mga ganong advice. Ingat ka, nakatap ang telepono mo. So kayo rin po, Director General de la Rosa, assuming ho, na totoo din yan, na nakatap din ang inyong cellphones, sino kaya gumagawa niyan? Your Honor, the technology, we have no control over the technology. Mayroon tayong mga foreigners na mayroong technology na gano'n at wala tayong control over sa kanila. They can monitor our conversation from a faraway place. So, O yun ang problema natin ngayon. yun ang problema natin. Ang problema natin ngayon, we're trying to improve our laws, our own laws, correct? Ng anti-wiretapping law. Para naman, ma-empower nga kayo, matulungan nga kayo, na mas magiging magaling kayo sa pag-perform ng mga trabaho nyo, but at the same time, we should be conscious about also protecting and upholding the rights of persons, the private rights, the rights to privacy, etc. So, assuming magawa na natin yan, maganda na yung ating mga batas, na-cover na natin yung two objectives na yan, we're able to really strike a very good balance between those two objectives. Pero ang problema pala, any other foreign country can also, can also intercept. But our laws would not cover them, would they, SOJ? That's right, as of this moment. But may I be allowed to limit or to give an example with respect to the NBP? Yes, please. Last July 20, almost all the officers and men guards of the NBP were changed by the SAF troopers. And on July 20 and July 21, we recovered almost 200 cell phones, 1.6 million pesos, drugs, shabu, jammers, boosters, and many other contrabands that are not allowed inside the Bilibid. Now, even after the confiscation, there are several more searches, and that in the first day, the Building 14, which we know is the most where the high-profile inmates are housed, there was no cell phone confiscated, despite the confiscation made during the first day. But in the following day, they thought perhaps that the SAC will no longer conduct any search. Nakakuha sila ng 22 pieces of cell phones, etc. In the Building 14? In Building 14. Wow.
Why is that so? So, The building 14 is supposed to be a secure area. Kaya nga po, pina-renovate bago ko po binalik yung Bilibid 19 from NBI detention facility. So why is that happening? well, nakita po Again. namin na talagang napaka-creative itong mga inmates sa Building 14. Yung mga na yung kay Peter ko, nakaukit sa kanyang tsinelas, yung kanyang cellphone, plus yung kanyang charger.